Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin mga kababayan, yung nangyaring suspension kay Kiko Barsaga, si Congress Mio, at yung sinasabing congressman na Trojan horse sa Marcos administration. Mayroon pala niya Mr. Maravillas na Trojan horse na congressman. Yan ang lumalabas mga kababayan ngayon sa mga kwento. So as you know, sa balita kahapon, overwhelming pala po yung bumoto para sa 60-day suspension ni Kiko Barsaga. Umabot sa 249 members of Congress. Yan sabi rito sa report ng Philippine News Agency. The House of Representatives suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga for 60 days upon the recommendation of the Ethics Committee. During the plenary session for Peace Party List Representative J.C. Abalos read the recommendation of the panel, which found the young lawmaker guilty of disorderly behavior over his allegedly inappropriate social media posts. A total of 249 House members voted in favor of the suspension without pay, while 11 abstained and 5 opposed the decision. Pero ang sabi, ang bumotong no, mga kababayan, 6, hindi 5. Ito yung mga, ay 5, tama, kasi ang isa dito sa picture mga kababayan, yung mismong sinuspend si Kiko Barsaga. So ito yung opposed na 5, mga kababayan. So sabi po ni Congressman Abalos, his actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House, individually and collectively. Respondents' reckless, offensive, and irresponsible use of his social media platform tarnishes the name, integrity, and reputation of the House of Representatives. Members of the National Unity Party filed the ethics complaint against Barsaga. So ano Mr. Maravillas ang masasabi mo? Deserve na deserve po. Yung may mga saltik din sa may mga saltik din sa ulo. Yan man lang po yung magkakampi-kampi. O diba? Ganon talaga po. Birds of the same feeder talaga po, flock together. That is normal. Mr. Maravillas, yung sinasabi po ninyong Trojan horse sa Marcos administration. Biglang lumita mga kababayan ang isang Trojan horse. Pero itong congressman mga kababayan na lumilinaw na isa siya nga Trojan horse, lalong noon duda pa lang kasi dikit ng dikit sa ating Pangulong Bongbong. Although lately may mga pagbabanta na nahihiwalay daw siya. Para niya Mr. Maravillas, kilala ko na yan. Pag hindi daw naidiin si Martin Romualdez dito sa mga insertions, hihiwalay siya politically sa Marcos administration. O may idea na kayo? Ngayon kahapon po, lalo na luminaw ang Trojan horse sa Marcos administration nang binigyan niya ng buwelo na makapagsalita sana si Kiko Barsaga. Alam naman po natin na si Kiko Barsaga atake ng atake sa Marcos administration. Alam na natin yung affiliation niya. Nasa Duterte ang inclination niya. Banat ng banat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, nagbubutuhan kahapon sa kanyang suspension. Bumanat pa, hindi na lang nakatapos po. Dahil inatayan na po ng ng microphone. Ang nagbigay sa kanya ng buwelo na makapagsalita. Alam niyo kung sino? Itong pinaginalaan noon pa na isang Trojan horse, si Toby Chanco. Pakinggan natin mga kababayan yung sinabi ni Toby Chanco kahapon po na magbutuan para isuspend si Kiko Barsaga. Ito. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Yes, Mr. Speaker, but before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barzaga. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. May I patisting wholeheartedly pa. accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes.
Too many people have died and too much Bumanat money was pa plundered si from the Kiko Filipino people for us to stand down sa now. ating Pangulong Bongbong Marcos. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of of order, hundreds Mr. of Speaker. thousands to bring Marcos Sr. to Point of justice. order, Mr. My Speaker. punishment is only the beginning of our fight against them. Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos? Mr. Speaker, point of order. Honorable JC Barsaga is, JC. Mr. Abalos is Speaker, hereby recognized. Mr. Speaker, may I be recognized? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker, I just yielded to the Honorable Barsaga. The floor is mine. But Mr. Speaker, I have a point of order. Si Toby Chanco yon. Binigyan niya ng platform si ano. Yung time niya to speak, binigay niya kay Kiko Barsaga. What's the point of order, Mr. Speaker? May I know from the chairman? Alams na. Mr. Speaker, as sponsor of this resolution, I have not yet yielded my time to the respondent. Majority Leader. If the chairman so wishes, he has his time, Mr. Speaker. Yes. Honorable JC Abalos is hereby recognized. Mr. Speaker, I would like to point out that as sponsor of this resolution, it is my time regarding this measure that we are deliberating right now. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that, Mr. Speaker. So nakita na ninyo ang totoong kulay, mga kababayan ni Toby Chanco. So noon pa pinagdududahan ng mga observers na si Toby Chanco, mga kababayan, ay isang Trojan horse. At sa tingin ng mga observers, na-confirm ang kanyang pagiging Trojan horse nang mangyari po ang desisyon ng overwhelming majority, 249 members of Congress, ang bumotong suspendihin itong si Kiko Barsaga. Si Barsaga, mga kababayan, as you know, inirekomendang masuspendi ng House Ethics Committee, ay walang tigil ito sa pag-aatake sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, nakita po ninyo, suspendido na siya po. Bumanat pa. At bakit nakabanat sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung time na ibinigay sana ng Congress, allotted para kay kay Toby Chanco. Ibinigay ni Toby Chanco kay Kiko Barsaga. Anong ibig sabihin nun? Para Bakit siya ibinigay? Para banatan muli yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mismong araw na tinatalakay ang parusa kay Kiko Barsaga. Ito, pakinggan po ninyo. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Toby Chanco? Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Yes, Mr. Speaker, but before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any Pinabuelo manifestations, I niya, would yield the binigay floor niya to yung him. oras niya para banatan yung ating Pangulo. Mr. Speaker, may May we kaalyadong recognize ganon. Honorable Kiko Barsaga? Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. Good. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate, Di pa ba malinaw, mga kababayan, ng Trojan horse sa Marcos administration? And I think, alam na rin, matagal na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang pangyayari, mga kababayan, yung eksena kahapon, hindi po yun aksidente sa tingin natin. Hindi po yun kabutihang loob. Kundi isa pong coordinated na hakbang. Kasi sa totoo lang, walang totoo or tunay na kaalyado ng ating administrasyon ang gagawa ng ganon. Pero po ang isang Trojan horse, gagawin ng ganon nang walang pag-aalinlangan. Nakita naman po ninyo, yung time niya to speak, si Toby Chanco, binigay niya kay Kiko Barsaga para
para banatan uli yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismong sa araw kung saan ibinaba ang suspension ng Ethics Committee at ng Kongreso, nagbutuhan kahapon po. So malinaw na po. So I think matagal ng plano, mga kababayan, ni Congressman Toby Chanco ang pagkalas sa administrasyon. Kaya yung lumabas na balita, mga kababayan, last week yata yon, na nagbanta si Toby Chanco sa ating Pangulo, nakakalas daw siya. Ito, yung balita po ng Manila Bulletin. Chanco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mesh. Nabota City Lone District Representative Toby Chanco has threatened to break up politically with President Marcos if he senses any effort from the latter to protect late 1st District Representative Martin Romualdez, even as incriminating evidence has yet to be found against the former House Speaker. Kailangan niyang patunayan na hindi niya proteksyonan si Martin Romualdez. Pag naramdaman ko na poproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghiwalay na kami politically, sabi po ni Toby Chanco. Tinatakot yung ating Pangulo na hiwalay siya politically. Sabi nga natin sa una nating video, di ano pa, umiwalay ka na. O di ba? Ano problema mo? Umiwalay ka na. Kasi sa tingin ng mga observers po sa paligid, isa kang Trojan horse. Trojan horse na anya Nino Mr. Maravillas. Nino pa ni Sara Duterte. Kanino pa? Di ba? Ang kinakampiyan niya tulad ni Kiko Barsaga. Mga kaalyado ni Sara Duterte. Di ba? So malamang sa malamang, tama ang duda ng mga observer sa paligid, mga kababayan. Si Toby Chanco ang Trojan horse na nilagay ni Sara Duterte noong Unity at saka noong panahon ng kampanya sa alyansa. Nakikita naman po ninyo yung nangyari po sa kampanya ng alyansa sa Bagong Pilipinas. Nasabotay po yung senatorial slate. Di ba, mga kababayan, si Toby Chanco yung campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. So bilang campaign manager, awat niya ang pinakamalagang susi sa 2025 election. Ngunit imbis na palakasin yung administration slate, ang nangyari parang planado yung pagpapahina. Lumamang tuloy yung mga kandidato ng PDP laban, nagtap si Bongo. Ano ba po? Sunod si Bato. Si Bam Aquino pala. Nakasingit si Bam Aquino, nag-number 2. Tapos number 3 si Bato. Si Erwin Tulfo na dati sa mga surveys, siya yung top notcher. Tinalo po ni Bongo. Nagbabaan, mga kababayan, yung standing ng administration slate. Pinabuelo, mga kababayan, ni Toby Chanco, yung mga kandidato ni Digong sa Mindanao. Parang ibinigay na lang niya yung Mindanao sa oposisyon ng walang laban, walang depensa. Naalata ninyo, mga kababayan? So sa kabila, mga kababayan, ang mataas na ratings ng mga administration candidates, pinabayaan ng campaign manager ng administrasyon, yung Mindanao, na pinaka-critical, mga kababayan, na rehiyon kasi baluarte ng mga Duterte. So ang resulta, alam na ninyo, yung mga kandidato ng administrasyon na top 12 noong umpisa, pinulot na sa dulo ng ulila, mga kababayan. Samantala, yung mga sinusuportahan ng oposisyon biglang umangat na para bang sinadya yung pagkatalo. Di ba? Napakasaklap. So sa uling pagsusuri, mga kababayan, lumalabas po na hindi ito po simpleng pagkukulang. It was by design. At malinaw naman po kung sino yung nagkinabang, hindi po yung administrasyon, kundi yung kampo ng mga Duterte. Di ba malinaw po yung resulta ng yun ang nakakalungkot ng midterm elections. Ngayon, ano pa yung iba pang palatandaan, mga kababayan, ng pagiging Trojan horse
yung pakikipagsabuatan sa mga kongresistang umaatake ng walang tigil sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So pagkatapos po ng election, observe po ninyo, imbes na tumulong siya na umayos ng hanay, lumipat po si Toby Chanco doon sa hanay ng mga congressmen na may malinaw na agenda laban po sa ating Pangulong Bongbong. At ang latest, yung pinakamatindi, ito na nga po yung riniplay ko sa inyo. Binigyan niya ng platform si Barsaga, si Kiko Barsaga. Yung time niya to speak, binigay niya kay Kiko. Para ano? Alam na ninyo kung ano nangyari. Binanata ng todo-todo ni Kiko Barsaga sa araw ng kanyang suspension for 60 days yung ating Pangulo. Ayaw tantanan. Ang ginawa na lang, pinatayan ng microphone si Kiko Barsaga. Malinaw po? O ngayon, ang pangatlong palatandaan ng kanyang pagiging Trojan horse. Gumagawa-gawa siya ng dahilan para mag-break away na, justify yung kanyang paglisan. O ito na yon. Chanco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mesh. Pinalalabas niya, gustong proteksyonan ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Wala man pong makita nga yung ICI na ebidensya. Sabi ng ating Pangulo, kung saan tayo dalhin ng ebidensya, ganon din po yung ICI. Walang adverse findings. At alam ito ni Toby Chanco. Pero, bakit ginagawa niya itong dahilan? Yan ang tanong. Ano ang sagot? Tingin natin gusto niyang gumawa lang ng palusot. Kailangan niya ng narrative para sa matagal nang nakaprogramang pagtalon. Pabalik mga kababayan sa kampo ni Sara Duterte. Lalo na habang naganda sila sa susunod na cycle ng politika. So makikita natin, ang isyong ito mga kababayan ay hindi dahilan, kundi ito ay isang props lamang sa isang scripted na pagkalas. So hindi na po may tatago ang pattern. Kapag pinagdugtong-dugtong natin yung mga kaganapan, connecting the dots, ika nga, sa mga galawan po ni Toby, malinaw po na gumagawa siya ng kunyaring makatarunang rason para kumalas sa Marcos administration. Ma-justify. Huwag kami, Toby, alatado ang inyo pong galawan. Pero hindi man po hindi man po bobo yung ating Pangulo na hindi kayo nalata noon pa. Lang talagang mabait yung ating Pangulong Bongbong. Di ba po? So kung tuluyan na mga kababayan na tumalon itong si Toby Chanco, isang bagay lang ang dapat na maintindihan po natin bilang mga mamamayang Filipino, bilang mga observers. Hindi po ito biglaang pagtindig sa prinsipyo. Ito po ay planadong paglipat. Parte po ito ng matagal nang idinisenyong operasyon para pabagsakin ang koalisyon ni PBBM mula sa loob. At ngayon, sa mga latest na pangyayari tulad po ng nangyari kahapon, binigyan na ng platform si Kiko Barsaga para umatake sa ating Pangulo, tuluyan na po na nahulog yung maskara. Na malinaw po, matagal na po na plano yung lahat. Di ba po mga kababayan? Ito. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Yes, Mr. Speaker, but before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have Pinabuelo any niya si Kiko manifestations, I Barsaga will yield the floor to him. para umatake. Majority Mr. Leader. Sa ating Mr. Pangulong Speaker, may we Bongbong. recognize Malinaw Honorable po. Kiko Barzaga. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. Testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died. Binabaliktad too much money was po brought nila in from the yung Filipino ating people Pangulong for Bongbong. us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of of order, Mr. hundreds of Speaker. thousands
to bring Marcos Sr. to Point of order, Tinatayan Mr. na lang Speaker. po ng microphone. Ayaw tumigil sa Mr. pagdaldal. Speaker, Talagang may we nakaplano. recognize Chairman Di ba po malinaw ang Trojan horse? Time niya yon to speak. Ibinigay niya kay Kiko Barsaga para atakihin yung ating Pangulo. Yan si Toby Chango. Nagets na ninyo po mga kababayan.